Teacher Shaz. Ngayon, kamusta naman kayo, grade 10 maunawain? Okay pa ba kayo? Bigyan nyo nga ako ng heart react kung okay pa kayo. Ayan, nakikita ko yung inyong mga reaction, no? So, ngayon, may mga grade 10 maunawin. Ano yung mga pumapasok sa isipan nyo kapag naririnig nyo naman yung salitang dignidad? Nakikita nyo ba ang share screen ngayon ni Teacher Chen? Grade 10 maunawain? Ayan. So, nakikita ko yung mga reaction nyo, no? Christine, gusto mo bang magbahagi kung ano yung naiisip mo o ano yung pumapasok na idea sa'yo kapag naririnig mo yung salitang dignidad? Teacher Chen, sa akin po, yung ito po yung isa sa mga dapat na pinapahalagahan ng isang tao na hindi kailanman ay dapat nabibili or napagpapalit sa maliit or malaking bagay. Ayan, gandang kasagutan, no? Kaya palagahan ng tao. Next naman, ikaw Irish, may gusto ka bang ibahagi? Ano yung dignidad para sa'yo? Yung akin naman po, ano siya, sa isang word lang po, pagalang po siya sa atin, sa sarili at sa ibang tao po. Ano ulit yun? Ano yung sabi mo Irish? Medyo mahina. Pwede yung pakalakasan ng konti. Paggalang po siya sa sarili at sa ibang tao po. Thank you. Ayun, paggalang. Ang gagaling naman sumagot ng grade 10. Grabe naman, uwain. Sinasabuhay niyo yung pangalan ng section nyo, ha? Last, Kian, may gusto ka bang ibahagi? Ano yung dignidad para sa'yo? Yung sa akin po, teacher, same lang din po kay Irish po. More on respeto po sa sarili din po. Respeto sa sarili. Ayan, no? Respeto sa sarili. Ay, ayan. Typo pa si teacher. Ayan, no? So, lahat ng mga binahagi nyo dito ay pasok nga siya no, sa katangian ng dignidad natin bilang tao. No? Dahil nga ba, paano nga ba natin masasabi ang dignidad natin bilang tao? Ito yung sinasabi dito na ang dignidad ay isang halaga o likas na halaga natin bilang tao na kung saan ay may pantay-pantay tayong karapatan kahit na ano yung katangian natin, yung itsura natin, estado sa buhay o ano pa man yan dahil kahit anong gawin sa atin o anong trato ng ibang tao, ang dignidad ang hindi mawawala sa ating sarili. So, sa madaling salita nga, grade 10 maunawain, ang dignidad ay ang pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa. Ayan. Kaya tama yung mga binigay nyo. No? Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Ngayon, bago tayo dumako sa ating abstraction, no? Sa talakayan sa araw na to, no? Ang una nating tatalakayin na yung diskriminasyon. So, bukod dito sa nakikita nyo sa screen, may naiisip ba kayo kapag naririnig nyo yung diskriminasyon or paano siya nakakaapekto sa dignidad natin bilang tao? Meron ba, grade 10? Wala akong nakikita reaction. Wala kayong idea? Thumbs up pag kung wala. Okay lang kung wala. Okay. So, dito sinasabi na ang diskriminasyon ay may epekto sa dignidad ng tao, no? So, una-una dito is yung ang diskriminasyon ay nawawalan tayo ng boses o yung nawawalan tayo ng boses o yung halaga natin bilang tao kapag pinaparamdam sa atin ng ibang tao na iba tayo. Kumbaga, hindi tayo kasapi sa lipunan. Maaaring dahilan nito ay iba yung itsura mo o kaya yung katangian mo bilang tao. Kaya ini-exclude nila tayo sa circle na yun ng lipunan, no? Kaya ito, dahil nga ba sa diskriminasyon, nagdudulot kasi siya sa atin ng takot, ng depresyon, at nang syempre, nagiging mababa yung pagtingin natin sa ating sarili, no? Dahil nga, ang diskriminasyon ay, ito ay ang diskriminasyon ang nagiging dahilan dahil lumiliit yung tingin natin sa sarili natin, no? So, nakakaramdam tayo ng hindi tayo kabahagi ng lipunan, no? So, syempre, hindi naman dapat ganun na maramdaman natin na hindi tayo bahagi ng lipunan dahil tayo ay may iba-iba tayong
pagkakakilanlan bilang sa sarili natin. Ngayon, ano nga ba yung mga pansariling gampanin natin, no, na makakatulong, no, para mas ma-improve pa natin? So, syempre, unang-una dito is yung pagiging responsable natin sa sarili, no? Dahil nga ba, ang bawat tao ay may tungkulin o may kakayahan tayo na kontrolin yung mga sasabihin natin o hindi kaya yung mga magiging desisyon natin sa buhay. Kaya mahalaga na ginagamit natin yung isip natin sa mga sinasabi. Kaya nga sabi nila, bago ka magsalita, isipin mo muna kung makakabuti ba yung sasabihin mo bilang individual. So, syempre, nakaka-epekto din kasi ito, no, yung mga sasabihin natin sa pagtingin natin sa sarili. Kaya malaki yung epekto nito sa ating dignidad dahil bumababa yung tingin natin. Kumbaga, halimbawa na lang, confident ka sa iyong kasagutan, pero may nagsabi sa iyo na maganda nga sagot mo, pero hindi naman iba naman yung itsura mo bilang tao. 'Di ba? Iba yung pakiramdam na natin sa sarili, no? So, kaya dapat binibigyan natin ng pagpapahalaga na kung saan dapat alamin natin yung tama at mali, no, na kung ano nga ba yung tama at mali tungkol sa diskriminasyon dahil nga kailangan nga din na sumusunod tayo sa batas o yung alituntunin natin na mapagnatili natin yung integridad natin na sa lipunan bilang isang individual na tao. So, grade 10 mapanagutin. May maunawin pala, sorry. May naiisip pa ba kayong ibang pwede nating gawin? Sariling gampanin natin tungkol sa diskriminasyon? May gusto bang magbahagi? Parang nag-iisip si Jana. Jana, gusto mo magbahagi kung ano yung pwede nating gawin pansariling gampanin mo bilang individual? Ayan po, yung pansariling gampanin ko po, mula dun po sa ng discrimination po, dapat po sa sarili natin, simulan po natin na parang kilalanin po natin yung sarili natin kung ano ba yung mga dapat nating isinasabuhay kasi hindi naman po sa lahat ng oras perfecto tayong tao. Meron din naman po tayong mga in English flaws, pero hindi po dapat natin yun inaano dun sa ibang tao. Marunong po dapat tayo tignan kung ano ba yung mga dapat tignan yung mga mabuti sa mali para hindi tayo makadagdag pa dun sa mga nangyayari sa lipunan natin tulad po na itong discrimination. Ayan, no, ang ganda ng iyong kasagutan, no? Tama yung sinabi mo na kailangan mag-uumpisa sa ating sarili yung kilos na aksyon, no? Bakit nga ba? Bakit tayo magde-demand sa ibang tao kung hindi natin kayang gawin sa sarili? Tama? Tama ba, grade 10? Heart react kayo kung tama. Yan. Kaya mahalaga na bago tayo mag-demand sa ibang tao na kung ano yung dapat gawin o ano yung isipin, dapat napapractice din natin to sa ating sarili, no? Ayan. Daming reaction. Nakikita ko kayo, ha? Agree na kayo, grade 10? Yeah. Dapat agree talaga. Ngayon, nakikita niyo tong table na to. So, dito sa table na to ay galing to sa isang survey ng The Project. Wait lang. Isang survey ng The Trevor Project na kung saan sinasabi na nag-survey sila noong 2024 na tungkol sa LGBTQ+ na sa mga Pilipino dito sa bansa, no. Lumalabas dito sa survey na to, no, 74% nire-report na nakaka-experience ng discrimination ang mga individual na kung saan tungkol sa sexual orientation or sa gender identity. At ang 34% naman, ito yung had been physically threatened or na-abuse na part pa rin ng diskriminasyon. Kaya sinasabi dito na malaki talaga ang epekto nito sa ating dignidad bilang isang individual, no? Kasi dahil nga ba dito, pag mayroon tayong isang tao na kasama sa isang lipunan na kinukutsa tayo, hindi kaya dinidiscriminate, iba talaga yung nagiging tingin natin sa ating sarili. Lumiliit habang tumatagal. At kaya sinasabi din dito na mataas yung percentage. Kaya dapat maging responsable tayo bilang individual kung ano yung mga sasabihin natin. So, dito naman sa pangalawa, according sa International Labor Law Organization, ito yung sinasabi na ang discrimination daw ay isang
ang discrimination ay talamak din or hindi kaya madalas sa mga nasa trabaho. So dito, paano nga ba nadi-discriminate sa trabaho, no? Nadi-discriminate kapag halimbawa ang isang empleyado ay nagkaroon ng mas mataas na position. So, para makagante or hindi kaya para iniisip ng ibang naangatan niya ay titirahin siya sa katangian niya bilang individual na hindi naman dapat tama. Okay? Naiintindihan ba yon? Naiintindihan din? Yeah. Dumako naman tayo sa ating pangalawang yan, kahirapan. So, ano nga ba yung epekto sa dignidad ng kahirapan? May gusto bang magbahagi? Ayan. Sige. Christine? Ayun po, sorry teacher. Yung kahirapan po, madalas nagagamit siya against the people or poor people dahil kumbaga nakaklasify po tayo with our social classes. So pagka nasa lower class ka po, madalas tumpukan ka ng tukso dahil hindi mo afford kung ano yung kayang ma-afford yung mga nambubuli sa'yo. Ayun po. Ayan, maganda yung kasagutan mo, no? Teacher, aside sa LGBTQ, ano pa po yung ibang diskriminasyon na pwede namin ma-experience bilang estudyante sa lipunan? Ayan. Dito sa pwede nyo ma-experience na discrimination is yung sa classroom na lang kapag officer kayo ng classroom, no? So, paano nga ba madi-discriminate? Minsan kasi, may mga estudyante na kapag na alam nila na officer ka ng classroom, nag-iiba yung tingin sa'yo. Nasasabihin na, alam naman yan lahat kaya niya gawin yun. So, naaagrabyado ka bilang tao. And at the same time, nadi-discriminate. In what way nga ba? Nadi-discriminate ka in that way kasi, parang minsan kasi kapag ganun na sinasabi nilang kaya, alam niya na lahat may pagmamak. Naiintindihan niyo ba? May mak na nangyayari na hindi ka pwedeng makaramdam ng pagod o hindi kaya hindi mo alam ang isang bagay dahil ikaw dapat yung officer. So, dapat alam mo yung lahat. Yun yung isa sa discrimination. Nasagot ko ba ang iyong katanungan? Aside po sa classroom po, teacher, like sa labas. Yes, pwede nyo rin siya maramdaman sa bahay. Kung sa bahay naman is, sa pag-discriminate is yung sa katangian mo bilang tao, unang-una na dito yung sa pamilya natin. Na kapag iba yung itsura mo, halimbawa na lang, na yung magulang mo parehas na maputi, pero ikaw morena ka. So, makakaramdam ka din ng discriminate sa bahay na sasabihin na saan ka ba nagmana o kanino mo nakuha yung kulay mo dahil pares naman kaming maputi ng nanay mo. Diba? Nasagot ko po ba ang iyong katanungan? Ayan. Ngayon, dumako na tayo sa epekto sa dignidad ng kahirapan, no? Excuse me. Dito sa kahirapan, nawawalan tayo ng karapatan at ng oportunidad na kung saan nababawasan yung pagtingin natin sa ating sarili o yung pagkakataon na umunlad tayo mula sa kahirapan na kung saan nararamdaman natin na nabawasan yung halaga natin bilang tao, no? Dahil nga pinagkakaitan tayo o hindi kaya may kakulangan naman sa edukasyon at nawawalan tayo ng karapatan na mabuhay din ng ligtas and at the same time malusog na may kakayahan na suportahan yung sarili natin sa pamilya, no? So, kadugtong nito, bumababa pa rin ang tingin natin sa ating sarili dahil nga nawawalan tayo ng lakas ng loob na mag-try sa isang bag kahit gusto natin dahil nga may kahirapan o hindi natin afford. Kung kaya, sinasabi dito na may pansariling gampanin din tayo, no, bilang individual na kung saan unang-una dapat dito ay magsumikap tayo, no, sa ating edukasyon at syempre, magpursige tayo, no, sa pag-aaral para magkaroon tayo ng magandang kaalaman o maka-adapt tayo ng mga skills na magagamit natin pag nagtrabaho na tayo, no? So, hindi kaya pwede rin matuto tayo na magtipid. Kung hindi naman natin kailangan o ang isang bagay, wag natin bilhin.
Nauunawaan ba? Dahil kailangan natin magtipid dahil ang pera ay mabilis siyang makuha, pero mabilis din siyang nawawala sa ating kamay. Kaya sinasabi na kailangan talaga natin maging responsable na mamayan na ipahalagahan natin yung oras natin at the same time dapat umiwas tayo sa mga bisyo o hindi kaya sa mga anumang hindi magandang gawain. Ayan. So dito sa the Philippine Statistics Authority noong 2023, sinasabi na na-report dito na poverty na incidence among various sectors is yung sa indigenous people is 32.4%, sa fisher folk naman is 27.4%, and sa farmers 27%. So makikita nyo no, ang laki talaga ng epekto ng kahirapan sa atin, no. And at the same time dito sa pangalawa naman sa news o sa isang study noong 2023 na yung poverty rate was 15.5% na about nga siya sa 17.54 million na Pilipino na sinasabi na nakalain siya sa national poverty line. Nauunawaan ba? Ang laki no ng kahirapan. Malaki talaga yung epekto sa dignidad nito. Ngayon, sa corruption, dumako tayo sa epekto sa dignidad nito, no? Isa sa mga epekto ng corruption sa dignidad natin bilang tao is nawawalan tayo ng karapatan na dahil nga ba sa paulit-ulit na sitwasyon, no, na nawawalan tayo ng tiwala sa isang tao dahil paano nga ba tayo nawawala ng dahil hindi nagbabago yung sistema. Kumbaga, paulit-ulit lang yung umuupo sa mga upuan na yun, no? Hindi kaya pamilya lang din nila. Kaya nawawalan tayo ng tiwala sa ating institusyon na ito yung nagiging cause ng pagkakaroon ng maling pagpapahalaga ng ating tagumpay sa lipunan dahil nga yung ibang mga nakaupo is nagiging tuso o gahaman sa mga kanilang pwesto at nagiging makasarili. Kaya sinasabi dito na ang pansariling gampanin natin ay dapat mapaunlad natin bilang individual, no, yung moral at ethical na pagpapahalaga natin, no. So dito ang bawat individual ay dapat na may pananagutan tayo, no, na gumawa ng tamang desisyon at kahit walang nakatingin. Kailangan gawin natin kung ano yung tama. Hindi dahil may nakatingin o may nakabantay, gagawin lang natin yung tama. Hindi dapat ganun. So, dapat mapakita natin yung pananagutan na bilang isang individual sa lipunan na to na maging mabuting halimbawa tayo no, sa lipunan. Meron bang gustong magbahagi sa inyo na ano pa kaya yung pwede nyong gawin sa pansariling gampanin para maiwasan ng corruption? Meron ba? Yes, Alexa. Hello po. For me po, siguro po, pumili po tayo ng mga tamang leader para po sa ganun is maputol din po natin yung corruption po na nangyayari sa sistema natin. Pero bilang mga bata pa po at sa tingin ko po ay hindi pa po tayo nasa tamang edad, pwede po natin turuan ng ating mga magulang or bigyan po sila ng mga ideya kung sino po yung mga pwedeng iboto or pwede rin po natin silang bigyan or i-educate po. Kasi po, yun nga po, hawak din po nila kung ano po yung pwedeng mangyari sa atin in the future. Thank you po. Ayan, maganda ang iyong kasagutan, no? Dahil nga, kahit estudyante tayo, lagi tayong may magagawa. Itatak natin sa isipan natin yun na kahit hindi pa tayo pwede bumoto, may magagawa at magagawa tayo. And yes, Alaisa, gusto mo rin bang magbahagi? Yes po, teacher. Sa akin po, yung dagdag ko na rin po doon sa dignidad po, nakakabawas po ng dignidad ng tao yung korupsyon. Kasi nandiliit po tayo nandiliit po tayo sa sarili natin kasi po yung mga nakaupo po sa gobyerno, afford po nila yung mga bagay na hindi po natin kayang mabili kasi kulang po tayo sa pera, ganon. Tapos sila po wini-well off po nila or nagli-live po sila ng maayos at matiwasay po gamit yung perang pinaghihirapan po natin. And sa tanong nyo naman po, teacher, siguro po lagi pong makibahagi po sa mga usapin
ng may malinaw at firm po na paniniwala sa sa values po natin. Kasi po, yun nga po, gaya ng nabanggit ng kaklase ko, estudyante pa lang po tayo. Sa pakikibahagi po natin sa mga gantong usapin, dapat po ay alam po natin ayun po, yung salitang respeto as well as po yung pagkilala po natin na na marami pong emerging na mga issue po sa lipunan natin. Kaya dapat pinipigilan din po natin yung sarili natin na ano po, um, sumabay sa kung anong uso lang. Kaya ayun po yung sagot ko. Thank you po. Ayan, magandang yung kasagutan, no? Na parang alam mo kung ano talaga yung sinasabi dahil sa haba at malaman ang iyong mga kasagutan. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Alaysa. Ngayon, dumako naman tayo sa epekto sa dignidad ng krimen at karahasan, no? So dito, ang epekto nito sa ating dignidad is nawawalan pa rin tayo ng tiwala na kung saan nagbubuklod na sa isang komunidad sinasabi na kapag laganap daw ang karahasan, nagiging suspect ang bawat isa. Kumbaga, paano uunlad ng isang lipunan kung magtuturuan kayo dahil sa talamak na ng krimen at karahasan, no? So nawawalan tayo ng katarungan at pagkakakilanlan bilang individual sa justice and recognition na sinasabi na may kakulangan nga sa pagpapanagot sa mga taong may salarin o salas na sa isang malinaw na mensahe na ang paghihirap ng isang biktima. So, sa pansariling gampanin dito, sinasabi na bilang individual dapat umiwas tayo sa mga masasamang gawain, no? Dapat kahit anong uri ng bisyo yan o na kaya ng pakikisama sa maling barkada ay makaaring makakaapekto yun sa iyong sa iyo bilang tao, no, na kung saan yung mga ginagawa nilang mali is pwede mo siyang may adapt o magaya. Dahil nga sinasabi nila na kung ano yung nakikita mo sa environment mo is may malaki yung posibilidad na magawa mo din siya. Kaya dapat na palaganapin natin yung kapayapaan, no, na dapat katahimikan na sa pamamagitan nga ba, pwede nga ba sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng maayos ay maging mabuti tayong halimbawa, no, lalo na sa mga susunod na henerasyon. Lalo na kaya sinasabi na gawin nating personalidad o personal na responsibility na manindig tayo lagi sa tama at labanan natin ang kamalian as much as possible. At the same time, dapat maging handa tayo na magsumbong sa mga pulis o hindi kaya sa mga na kung dapat kung may nakita na kayong illegal na gawain, tumulong na kayo sa mga biktima na mapuksa itong mga to. Naiunawaan ba? Ayan. So dito, makikita na malaki yung percentage ng crime rate, no, sa Pilipinas, no, 41.94, and dito naman sa Metro Manila at murder ng cases, no, at ng crime drop naman sa Metro Manila nung Feb 2025 is 37.06 and sa naman is 26.76 as a murder case nung 2014 is 9.98, no. Habang tumatagal yung taon, no, umaangat din yung percentage ng murder dito sa Pilipinas. Kaya dapat anuhin natin ang mga pansariling gampanin natin. Ngayon, dito naman tayo sa epekto sa digdigan ng kalusugan at serbisyong pangkalusugan, no? So dito, excuse me, nawawalan tayo ng kahalagahan o ng tingin sa ating sarili dahil meron tayong hindi maayos na access sa serbisyong pangkalusugan na kung saan nararamdaman natin bilang individual na hindi tayo mahalaga o hindi mahalaga ang buhay natin na dahil nga sa pangangailangan natin, hindi agad natutugunan, no? So, kaya sinasabi din dito na may paglabag din ito, no, sa karapatan at privacy natin dahil hindi nasasagot ng gobyerno, no, yung mga dapat na i-provide nila sa atin na serbisyong pangkalusugan. Kaya dapat sinasabi din dito na may nagkakaroon tayo ng pagbabawas ng kalayaan sa sariling pasya na kung saan nagkakaroon ng limitado na pagpipilian, no, hindi kaya kinikilala ang boses ng pasyente, no, nararamdaman mo na nawawalan tayo ng kontrol sa ating sarili dahil nga sa kakulangan sa serbisyo. So next is
ang pansariling gampanin. Ayan, sa mga pansariling gampanin natin sa pangkalusugan is, unang-una na alagaan natin ang ating sarili. Dapat mabuhay tayo ng tama at as much as possible, kumain tayo ng masustansyang mga pagkain na maging responsable tayo na pumili kung ano yung mga dapat natin kainin. At syempre, kapag galing naman tayo ng yung mga gamot na binibigay sa atin, dapat is iniinom din natin. Kung anong oras sinabi ng doktor na iinumin mo, ganong oras mo rin siya inumin. At kung ilang beses mo siya iinumin sa isang araw, at kung and so on. So, dapat maging bahagi tayo, no, na maging responsibilidad tayo na tignan natin ang ating sarili. Yan.